Nitong Lunes, nakauwi na si Ruben De Leon mula Jeddah, Saudi Arabia. Mula sa halos isang taon na pagka-comatose, nagkamalay na siya. Pero nangangailangan pa rin siya ng tulong medikal. Noong isang buwan, nangako sa amin ng OWA na may makukuhang benepisyo si Ruben dahil sa sinapit itong aksidente. Kunyari na aksidente ka abroad, ano ba yung benefits na na-offer ng OWA? One of the benefits po ng mga OFWs natin, yung mga insurance and healthcare. Part po nun is partial disability or total disability. Kasama ho yung, covered ho yung comatose, yung state po niyan due to accident. At nitong Miyerkules lang, ipinarating sa amin ng OWA ang magandang balita. Merong maa-avail ang ating mga OFWs in those kinds of cases na mula sa gobyerno ng Saudi. That's the GOSI, Government Organization Social Insurance. We would need a physician certification kung sa kalagayan niya. There's the police record, there's the medical record from Saudi, and then all other documentary requirements kasi titingnan natin ang kanyang membership from OWA, which is okay naman. Ang hinihintay na lang natin is yung ang kanyang police record. Pasok po! Si Ruben. Hi, John. Hi. Hi, Maganda kumusta? ka. Maganda ka daw po. Maganda ka. Ay, salamat! Kumusta na kayo, Nay? Eto, medyo nagulat sa pag-uwi niya eh. Nadidepress din ako dahil nga yung bago pa lang. Siyempre, unang-una, nagulat ako kung bakit nakauwi na siya. Pagkatapos, pangalawa, nakita ko yung Nangyari sa kanya. yung ganyan niya. Oo. Pagkatapos, nakita ko pa to. Oo. Na hindi ko naman alam, kasi ang sabi nila sa wheelchair. Oo. Tapos yung pala nakahiga sa ganyan. O pero hindi ka ba masaya na nakauwi na yung anak mo? Masayang malungkot dahil sana kung nandun pa siya, patuloy pa siyang ganito. Oo. Eh siyempre, pag ano yan, tapos na yung kanyang Input ko. Anong tapos na yung Tapos kanya? na yung pananagutan nung nakasagasa sa kanya. Oo. Wala na. Eh wala naman kaming perang pangsagot dito. Natatandaan ko pa noon, ang gusto ni Aling Marisa, pumunta siya ng Jeddah para siya na yung mag-alaga dun sa kanyang anak. Noong una pa lang sinabi sa akin yun ni Aling Marisa, alam ko nang medyo malabo yun. Kasi alam ko hindi kasama sa policies ng gobyerno natin yung magbigay ng pamasahe. Nagpunta kami kanina sa OWA. Tapos tinanong namin yung kaso ni Ruben kung ano ang pwedeng maitulong. Ito yung sinabi ng OWA sa atin, okay? Mula sa OWA, from OWA mismo, ipa-follow up nyo lang tunay at tutulungan po namin kayo sa pagpa-follow up. Makakakuha po siya ng 100,000 pesos. Talaga? Within 10 working days. Pangalawa, may bago pong programa ngayon yung OWA at yung unang-unang magiging beneficiary niya ay si Ruben. Ang tawag dito, Medical Rehabilitation Program. Ibig sabihin, tutulungan siya sa kanyang therapy. Tapos, yung sinasabi ninyong wala nang pananagutan yung may-ari, hindi po totoo yun. Magbabayad sila sa inyo ng 41,000 Saudi Riyals or equivalent to 490,000 pesos. Almost 500,000 peso. Salamat naman kung gano'n. Sana, kasi sinabi sa amin ng OWA na susuportahan nila si Ruben, pinagpipray ko naman at nananalig naman ako, naniniwala naman ako dun sa word ng OWA na tutulungan nila si Ruben. Sana talaga tuloy-tuloy yung pagtulong nila sa mga OFW. At sana hindi lang si Ruben yung tulungan nila. Sana lahat pa ng mga OFW na deserving of their help, matulungan din talaga ng OWA. Yun yung sinasabi ko sa inyo nung nagkita tayo dati. Nasabi ko, mas magandang dito na lang siya sa Pilipinas alagaan. Kasi unang-una, nandyan kayo para tulungan siya. Dahil importante sa mga kasong ganito yung pamilya nila eh. Siyempre, naging masaya na ako dahil parang hindi na ako mag-iisip pa na kung saan kami kukuha ng panggastos. Nagpapasalamat din ako dahil hindi naman nila pinabayaan ng gobyerno ng Saudi Arabia yung aking anak. Kaya siguro ibinigay sa akin to ng Panginoon. Tinitignan niya kung hanggang saan ako aabot sa anak ko. Sana naman ibinigay niya sa akin to, makayanan ko lahat ito hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ko. Talagang nagsaliksik ako kung paano ang paraan para magkaroon ng
laboratorio para sa lechonal. Para masatisfy ko yung mga client na